Sa gitna ng lumalalang tensyon sa Middle East, higit sa 1,000 OFWs na ang gustong makauwi ng Pilipinas. Sa ngayon kasi, sabi ng Pangulo, hindi pa magiging available ang pagpapauwi sa mga Pilipino na naipit sa gyera. Sa halip, nanawagan ng Pangulo sa mga Pilipino sa lugar na sumunod sa mga local advisories at manatili sa mga ligtas na lugar. Narito ang balita ni Alvin Pelobelio. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagkumpirma na maraming overseas Filipino workers o OFWs ang humiling na mailikas dahil sa gyera sa Middle East. Sa press briefing ng Pangulo ngayong araw, sinabi nitong nasa mahigit 1,400 na mga Pilipino sa mga bansa sa Middle East ang humiling ng repatriation. 586 na OFW mula sa Dubai ang nais mailikas, 279 mula sa Israel, 270 sa Abu Dhabi, 231 mula sa Bahrain, 22 mula sa Jordan at 10 mula sa Iran. Hinihikayat naman ng Pangulo ang mga Pilipino sa Middle East na sumunod sa mga local advisories at manatili sa ligtas na lugar habang inaayos pa ng pamahalaan ang repatriation. Meron na tayong mga request na for repatriation. At yung isang grupo naman ay yung mga tiga doon na gustong lumabas at umalis doon sa danger area. So as of early this morning, ang advice na binibigay natin sa ating mga kababayan ay maghanap kayo ng safe place at doon kayo muna at you stay there and you stay in a safe place and stay indoors and stay away from areas of danger. Nanawagan din ng punong ehekutibo sa agarang pagpapatigil ng mga pag-atake sa Middle East. Bagamat hindi direktang apektado ang Pilipinas, umaasa raw ang Pangulo na matigil na ang gyera. Posible rin daw na tumagal pa ng 4 hanggang 5 linggo ang sigalot sa Gulf nation. Ang problema, walang lumilipad na eroplano. At yung mga airport ay tinatamaan na. We have heard reports of attacks on different airports around the region. Generally this is by Iran. Yung mga tumulong sa Amerika at yung mga bansa na tumulong sa Amerika ay inaatake ngayon ng Iran as retaliatory strikes. Sa crisis alert level na inilabas ng Department of Foreign Affairs nitong Lunes, walang bansa sa Middle East at Africa ang may nakataas o itinaas ang alert level dahil sa sigalot. Wala pa ring pagbabago sa alert level sa Iran, Iraq, Israel, Jordan, Lebanon, Palestine, Syria at Yemen sa kabila ng palitan ng mga airstrikes mula sa Tehran, Israel at mga base militar ng US sa gitnang silangan. Ayon sa DFA, nananatiling vigilante ang mga poste ng pamahalaan sa mga apektadong lugar pero una nang kinumpirma ng Department of Migrant Workers nitong Lunes na nakahanda ang pamahalaan sa paglilikas ng mga Pinoy sa Middle East. Sa ulat naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, kanselado na ang nasa 72 international flights mula sa Manila patungong Riyadh, Qatar, Abu Dhabi, Dubai, Bahrain at Middle East, vice versa dahil sa nagpapatuloy na banta ng mga airstrikes. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobelio, sumasaludo sa bawat Pilipino.